akong tao at the same time yung ang serve ko dito ay pangmasa talaga, mura lang at saka naka-underize pa. Siguro kaya ang dami pupunta dito sa tindahan ko sa ngayon. Siguro ang number one na karanasan ko sa buhay na parang ang hirap balikan. Alam mo yung time na wala kang makain, tapos yung source of income nyo yung nangangalakal ka. Alam mo ba yun? Ay, alam mo. Yun yung mga moment na ang hirap ibalik. Alam mo yung naiyak ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya niwasan ko umiyak. Kasi na-ready na ako, may boses na ulit. Talaga siya. Minsan nakikita ko na lang naka-upload na sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. So ang saya. Kasi simula ko nag-vlog to, marami na akong marami nang nagpa-picture sa akin. Feeling ko to artista na din ako. At saka dumami yung friend ko. Kung dati 3 lang friend ko nagungling, ngayon 5 na. Ayaw ko yung isa kung maglilit kami pa dyan. Ako na ba si Ann Curtis or si at ibang ilista, hindi lang ako sure. Saring lang. 42 years old, ang may-ari po ng Diwata Paris Overload dito sa Pasay. Ang tinagtinda ko po ay Paris na may kasamang lechon kawali at saka si charong bulaklak. Tapos meron din akong beef Paris at saka meron din akong mami kung gusto nyo. Kung hindi naman kayo kumakain ng lechon kawali, meron naman tayo ibang option. Meron din akong tinda ng mga ulam, ganyan. Mga pritong isda, pakso na bangos, mga ganyan. Ay, yung lechon kawali ko na overload kung tawagin namin na may mix na bulaklak for only 70 pesos. Pero pag gusto mo naman ng only rice, may kasamang isang soft drinks, unli sabaw, 100 pesos lang. At ayun po talaga binabalik-balikan ng maraming tao dito. Ang address po natin Bay, ayan, yung side Manila Bay. Tapos kumbaga parang nandito tayo sa lugar ng tourist, tourist spot talaga dito sa Pasay. Parang paraiso talaga. Ayun nga, mga customer natin iba't iba, may mga dayo, may mga riders, mga grabs, tapos basta iba-ibang klase ng ng anak buhay nila. Mayroon man nag-opisina, hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, basta bigla na lang bubulusok dito sa tindahan ko. Sinasadya ko, kasi mayroon akong nakausap na Tagaytay pagaling, mayroon naman Antipolo pa, mayroon naman Quezon City. Meron din naman taga-Pasay, pero mas karamihan yata mga dayo ang pupunta dito. Oo nga, kadalasan kasi ng customer ko dito may mga sasakyan. Pag hindi motor, ayan, may mga kotse sila. Oo, halo-halo na. Lahat naman ng klase ng tao siguro nandito na. Hindi ko naman maitanong kung anong klaseng tao sila. Basta pag kumain dito, in-entertain natin ng maayos. 100 pesos. Yun naman talaga siguro. Kaya marami ang customer kasi dahil sa mura ng paninda ko at saka okay naman po yung lasa. Hindi naman siya pangit at saka affordable talaga. Kung nagbabudget ka lang, so dito lang hinahanap mo kasi sa 100 pesos mo may soft drinks ka na, sold ka pa kasi 100 pesos lang naka-underize ka pa. So siguro. Masaya kasi diba si Diwata pinunta ng artista para itiping, para mag-shoot kami. Isang malaking karangalan yan para sa akin na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Parang alam mo ba daw? Alam mo ba kung anong title? Ay dapat alam mo. Alam nyo rin ba? Matagal na ako dito sa lugar na to kasi dati sa ilalim na ako ng tulay dito din sa lugar na to sa unahan. Nung hindi pa ako nagtitinda ng ganito, hindi pa ako nagpapares. Tapos hanggang sa nagtinda na ako, dito pa rin ako hanggang ngayon. Ayun, dati naman talaga wala akong idea dito. Mayroon akong friend. Kasi ang tinda ko lang dati, mga sigarilyo, soft drinks, mga merienda. Mayroon akong friend na magaling magluto. Ang ginawa ko lang dati, nung kumikita ang tindahan ko, nag-ipon ako at bumili ng gamit. Tapos yung friend ko, tinulungan ako. Siya ang nagluluto, nagkantin kami, tapos nagparis. Kumbaga parang doon ko yung natutunan sa kanya lahat. Hanggang ngayon, wala na yung friend ko. So ako na nagpatuloy. Ano po yung story? Wala na siya. Namatay na yung friend ko nung nakaraang taon pa. Kaya yun, parang namana ko to sa kanya lahat. Yung natutunan ko doon sa kanya, ginawa hanggang ngayon, pinagpatuloy ko na hanggang sa marunong na ako. So ito na ngayon, naging Diwata para sa overload na siya. Kila Paul. Isa yan kasi sa mga style ko, yung talagang, sa akin kasi, kahit na konti lang yung tubuin ko, basta consistent yung customers ko, at saka, ang saya ng pakiramdam kapag nakikita kong
satisfied sila. Alam mo ba yung aalis sila, kumain sila na nakangiti dahil satisfied sila sa serbisyo ko. Ang sarap ng feelings. Doon palang masaya na ako kahit na kunti lang yung kita ko, basta tuloy-tuloy lang ang laban. Ganun po isa yan sa mga style ko. Kung bakit siguro pinupuntahan ako at nadayo ako ng maraming customers. Ayan, kasi ang siguro ang number one na karanasan ko sa buhay na parang ang hirap balikan. Sa ilalim ako ng tulay nakatira. Siguro naman napanood nyo ako before sa viral na balita. Kaigan sa Pasay City. Makain. Tapos, yung source of income yun yung nangangalakal ka. Alam mo ba yun? Ay, alam mo. Alam mo yung naiyak ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera, kaya niwasan ka umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakan ako, tapos wala ka namang ginagawang masama, lahat na ng discrimination na sa akin na, alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko, tapos kalakalang pa yung hinahanap natin para mabuhay ako. Tapos lahat ng taong discrimination sa iyo, lahat na naiitin ka, parang hirap, parang kung maaari sana, ayaw ko na sana kang ibalik yun. Yan yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay. Nakakaiyak. Oo, sa ako suni. Yan yung mga moment na ang hirap ibalik. Kaya ngayon talagang binabalik ko rin sa customer ko kung anong bigay ni Lord sa akin na biyaya para naman maging masaya lahat. So yun, laban lang. Hindi pa ako nahihiya kung ano man po yung nakaraan ko kasi nakaraan na yan eh. At saka nangyari yan sa buhay mo, yun yung totoo, yun ang realidad. Bakit ka mahihiya? O yung mapapanggap ka na wala ka naman, magayaman-yamanan ka, or yung realidad na buhay hindi mo kayang harapin, na mahirap ka naman, pipilitin mo maging mayaman. So walang naman dapat na ikaya yun kasi yun ang katotohanan ng buhay natin. Hindi ako nahihiya. Ang importante dyan, wala kang ginagawang masama at hindi ka naman marwisyo, lumalabang ka ng patas. So yun, parehas lang na buhay, tuloy lang ang laban. Huwag kayong susuko. Ngayon, linabang ko lang yung buhay, tuloy-tuloy lang. So ito, binigyan ako ni magandang pagkabuhaya. Ito nga yung Paris ko ngayon, naliwata pa sa overload. Mabait lang talaga si Lord. Pag magtiwala ka lang sa Kanya, kahit anong unos pa sa buhay mo talagang, kung hindi ka talaga bumitaw sa Kanya, tutulungan at tutulungan Kanya. Experience ko talaga yan sa buong buhay ko. So, kapit lang talaga. Tiwala lang kay Lord. Hindi Kanya kababayaan. Mas umukay yung buhay ko ngayon dahil sa kasipagan ko kumpara sa dati. Okay yung buhay ko ngayon dahil sa kasipagan ko kumpara sa dati. Feelings na masaya na parang hirap i-explain. Pero ang saya-saya na feelings yung mga ganyang tao ngayon na nagpapapicture, nahanap ako. May iba, kung nakita ako picture tapos umaalis na, ako lang pala sadyang saya. Ang saya ng pakiramdam na dati hindi ako kumikita ng pirang hirap. Pero ngayon parang naranasan ko naman na nabibili ko lahat ng gusto ko. Alam mo yun, yung matagal na panahon hindi ka nakatulong sa family mo, ngayon nakakatulong ka na lang sa mother ko. Breadwinner ako. So, nasarap ng feelings.
Ayan, normal naman talaga na nakakapagod. Sa lahat naman ng trabaho nakakapagod. Pero kailangan talaga hindi tayo susuko. Kailangan talaga ituloy lang natin. Kasi kung susuko tayo, wala tayong mapapala. Ang kailangan lang gawin natin, talaga sipagan lang natin ng siguro trick din na sipag. Kasi kung hindi ka magsisipag, ako sa pagpaparis 1 year na siguro. 1 year na mahigit. Oo, pero sa lahat ng diwata, ako lang mahitsura dito sa atin. So yun lang. Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan talaga. Dito ako gumanda, kaya ito ang pinagpatuloy ko. Actually, marami na ako nasubukang tinda, pero dito talaga ako gumanda sa tinda na ito, kaya pares ang pinili ko. Simula kasi nung nagtinda ako, talagang hanggang ngayon, pag dumadaan talaga ako dyan sa Quiapo chart, talagang pinagdadasal ko talaga na sana yung blessings, at saka sana hindi ako pabayaan ni Lord. Para marami pa akong taong matulungan, at saka siyempre family ko, sa mga taong maasa sa tindahan ko, kasi may mga kasama din ako dito na maasa sa sahod nila, may mga pamilya, may mga anak. So nabubuhay kami dito, pinagdarasal ko kung kay God na sana tuloy-tuloy ang buhay na ganyan. Wala. Kasi ako, tinamo sa kasipagan ko, kung dati nasa ilalim ako ng tulay, I'm proud to say na sabihin sa inyong lahat na nakabili ako ng sasakyan, may bahay ako, dahil sa kasipagan ko. Nabubunga naman lahat lang yan. Sana maranasan nyo din yan. Ang kwento niya, akalain niyo dati sa ilalim ng tulay. Kasi may time talaga, kung hindi man para sa'yo ngayon, dahil yung panahon, kung para sa'yo, para sa'yo. Kagaya sa akin, di ba, pangangalakal, hanggang sa business owner, ilalim ng tulay nakatira, ngayon may bahay na ako, may sasakyan pa. Di ba, para sa akin yung panahon, kaya masasabi ko talaga na parang panahon lang tayo. Ang pinaka-importante lang dito, maging madiskarte ka, Ngayon, mag-invest, mag-savings pag kumikita ka. Hindi yung puro luho na lang. Para at least, ano man ang mangyari, may mapapala ka, may mahuhugot ka. Malaking bagay din talaga yung masipag ka. Kasi ganun ginawa ko eh. Pero ang swerte, naniniwala talaga ako na dumarating na lang yun sa tao. Basta huwag ka lang susuko. Sipagan mo lang, galingan mo lang yung diskarte sa buhay. Kung nakakaranas ng kagaya ko, diskriminasyon sa buhay, huwag kayong kapatalo doon. Ituloy lang mo lang ang laban. As long as na wala tayong ginagawang masama, laban lang. Sa lumaban tayo ng parihas. Huwag niyong intindihin yung sinasabi ng mga tao na yan, ng mga basher na yan. Kasi hindi yan makakatulong sa atin. Tuloy lang ang laban. Huwag kayong magpapapikto sa mga tao mapanghusga. So basta ituloy lang natin yung laban natin. Hindi ako nagyayabang dito sa ano na to. Ang sa akin lang, gusto ko lang malaman nyo na ito yung buong katotohanan, hindi para magsinungaling pa tayo. Wala na dahil lang dito sa parisan ko, nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay dahil sa kasipagan ko. Gusto ko lang sabihin ito, hindi para ipagyabang sa inyo, gusto ko ma-inspire kayo. Kasi kung parehas man tayo ng sitwasyon noon, na mayroon pang panahon para makaahon tayo. So, yun yung point ko. Gusto ko lang pasalamatan din lahat po ng mga tumatangkilik kayo ng Diwata Paris Overload sa lahat po naging customers ko. Maraming salamat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, sa mga customers ko, wala rin yung Diwata Paris Overload ko. Kaya naman maraming sa lahat po na kumakain dito sa aking parisan. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa mga vlogger na nag-upload ng videos ko. Kung kaya dumami mga customers natin. At syempre maraming salamat kay God dahil kahit anong nangyari, hindi niya ako pinabayaan. Lagi siyang nandiyan, basta magtiwala talaga tayo sa kanya. At syempre pa maraming salamat sa mga taong kasama ko dito na araw-araw na ipagtulungan sa akin para mabuo ang Diwata Paris Overload. Maraming